Mapagpalang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay July 15 at ating pong matutunghayan ang salita ng Diyos sa 1 Peter 5:1-14 na kung paano ang mga nagpapahayag ngayon ay sinasabi po nila ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, at ang lahat ng mga tao ay gustong maligtas ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Kaya po dito po matutunghayan niyo po sa talatang 7 yung salitang The Lord cared for us. Pinagmamalasakit tayo ng Panginoon. Ang bili niya sa atin, anuman ang labuang loob, ating mga kabigatan, mga inaing, inaalala ay ating pong ipagkatiwala sa Kanya. Even ang kaligtasan na ito ay Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Ating pong tunghayan ang chapter 5 verse 1 hanggang 1-14. Ang sabi po dito, the elder which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of glory shall be revealed. With the flock of God it is among you, taking oversight thereof, not by constraint, but willingly, nor filthy lucre, but a ready mind, neither as being Lord over God heritage, but being example to the flock. And when the chief shepherd shall appear, we shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yea, of you subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourself, therefore, unto the mighty hands of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom may devour. Who resist is steadfast in the faith, knowing that the sum of affliction are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He suffered a while, make your perfect, establish, strengthen, and settle you. To Him be glory, dominion, forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, I prove I have written brotherly exhortation and testifying that this is time, grace of God, wherein you stand. The church that is in Babylon, elected together with you, salute you. So doth Marcos, my son, greet you another with a kiss of charity. Peace be with you, all that are in Christ Jesus. Amen. Mapansin niyo po sa sulat na ito, ang mga lingkod, tagapaglingkod ay inaatasan na magkaroon ng kababaan sa kanilang mga tinuturuan at
At binibigyang emphasis din po dito data ng pagmamalasakit ng Panginoong Kristo kung gaano sa atin na ayaw niya na may mapahama, kaya ganun ang ating gawin. Atin pong ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at maturuan po tayo paano po gawin ng tama ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong mag-alala sapagkat ang pangako ng Panginoon sa atin ay gagawin niya. At tulad ng sinabi, kung tayo man ay may mga kadahilanan o mga suliraning nararanasan sa buhay, ibigay po natin sa Kanya. The word there, yung cast na mababasa natin sa verse 7 ay ipukol sa salitang Grego. Mahirap ang pagsunod sa Panginoon, lalong mahirap kung hindi natin alam kung bakit tayo sumusunod. Ito po ang mga salita ng Panginoon na ating pong natunghayan at ating napakinggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you.